Ang topic natin is how to love the spiritual leadership, then the physical leadership ng church, local church. So dito po tayo. Let's pray. Let's bow our head. Panginoon, dalangin ko na muli kausapin mo kami sa bawat talata na aming pagbabasahin, sa bawat mensahe, Panginoon, na aming aaralin ngayong umaga. Hayaan mo, Lord, na puso namin ay bukas, isip namin ay bukas sa bawat salitang yon na matatanggap namin. At ito po ay makapasok talaga ng malaya at tumubo sa aming puso. Lumago kami at mabago, Panginoon. Let your anointing fall upon us, Lord, at hayaan mo yung mga espiritu ng kaaway na nandirito ay mawala at ang espiritu mo lamang ang manatili. Salamat, Lord. Cover us tightly with your blood. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. So, medyo kinapos tayo ng oras nung nakaraan. Dito tayo nag-ending kung saan si David, sabi dito sa kwento, ay muntik nang mapatay ng kalaban. Dahil siya ay giant killer at yung mga army niya, yung core group niya, lahat giant killers. So pag sinabing giant po, ang height nito ay 9 feet hanggang 11, 12. At sa history, yung mga hari ng Assyria at Babylonia ay may inaabot ng 15 ang taas. Okay? So totoo pong may giant, tinuro ko na to noon. So ito yon, ito yung mga kalaban nila. So isa sa mga higante ay muntik mapatay si David. Kailan pinatay ni David si Goliath? Ilang taon niya? Dito sumikat si David nung pinatay niya si Goliath. Ilang taon siya noon? Hula. Hindi papatayin ka mang hula. Wala. Sige. Sirit na agad. 17. 17 years old si David nung pinatay niya si Goliath. Sanay na siyang pumatay ng mga lions and bears. Pero this time, yung ginagawa niya in secret na pagpatay sa mga leon na kumukuha na kanyang mga alagang tupa, yung private na tagumpay niya ngayon public na, higante naman ang papatayin niya. So 17 years old, higante na ang pinapatay. Magandang ano to, no, sa mga Facebook. 21 years old, sabi ng isa, meron akong, magkano ba yan? 10,000, ikaw magkano? Ikaw, 17 years old, si David pumatay na higante. Ano, ikaw, ano pinapatay mo? Ano ginagawa mo? Lamok? Takot ka sa lamok. Ipis. 17 years old, ano na nagawa mo sa buhay? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ano na nagawa mo sa buhay? Tanungin mo yung katabi mo. Ano na nagawa mo sa buhay? Si David nakapatay na higante 17. At unti-unti, yung prophecy sa kanya na magiging hari siya na Israel, dahan-dahang natutupad sa hindi magandang kaparaanan, pero papunta doon. May mga detours, pero yun pa rin ang ending, magiging hari siya ng Israel. And then, nung siya'y naging hari na, lumalaban pa rin siya. Nung 17 siya, alam niyo ba yung lakas ng 17 years old? Sino 17 dito? Taas ang kamay. Huwag kayong sinungaling, ha? Yung totoo, kasi baka mag-rapture ngayon, bigla tayong, hindi ba sa 70 ka na, sabi mo 17 ka pa. Sino po? 17. Naalala ko nung 17 ako, lagalag na kasi ako, ano pa lang, 15, 16, wala na ako sa poder ng magulang ko eh. Namumuhay na ako ng solo kung saan ako napapadpad para ako invincible. Kaya ko matulog sa upuan na ganito kaliit. Kaya ko matulog doon. Nagtrabaho ako sa bakery diyan sa Tanyong, yung buhay pa hanggang ngayon. Dahil hinahunting ako doon sa lugar namin, doon ako nagtrabaho, stay in. So kaya kong gumising na madaling araw, gagawa kami ng tinapay, ng pandesal, and then nagtrabaho kami doon sa Concepcion, panay bar pa noon yan, palipat-lipat ako dyan. So ito yung mga trabaho ko na kaya kong matulog kahit ilang oras o kahit walang tulugan. Yung feeling mo, hindi ka mamamatay, invincible. So yung ganong edad, kagaya ni David, wala kang natatakutan to. Ano higante-higante ka dyan? Isang tama ka lang ng bato ko, tumba ka. Tumba. Walang kinatatakutan. Anong leon-leon? Anong tigre-tigre? Anong bear?
Isang sakal ko lang dyan, patay. Iyon ang kwento ni David. Pero tumanda na siya sa time na to. Sabi dito, nung napalaban uli sila, matanda na tong David. Sabi dito, and David grew weary. Dahil siya'y matanda na, madali na siyang mapagod. Ako, inaamin ko sa mga leaders ko. Sabi ni Hector, retreat, unang retreat, first batch o second batch nila, 3 days. Ako lahat nagturo. Ilang topic? Higit 10, 12 ata yun. Invincible, 10 years ago. Pero ngayon, pag nakapagturo ako dito at magturo pa ako mamaya, medyo iba na usapan. Dati pag nagnenegosyo kami, takbo ng Baclaran, Divisoria, may mga sideline pa kami. Hanggang madaling araw, bumabiyahe kami, 5 sa isang araw ang appointment ko. Ngayon, 1 na lang. Hindi na kayang 2, 3. Si David, ganun din. Kaya lang, ang problema sa mga nagkakaedad, kagaya nyo, hindi kagaya natin, yung utak natin hindi tumatanda. Akala mo kaya mo pa. Akala ni David, kaya ko pa. Iganti ka lang. Nung 17 siya, siguro 17 na siya ngayon, akala niya parehas. Meron mo ganito dito? Yung binubuhat mo noon, isang kamay lang. Ngayon, senior ka na. Akala mo, yun pa rin eh. Pag ganyan mo dati, puk! Tumunog, nakuha mo. Ngayon, pagkuha mo ngayon, tumunog. Dito na pala. Di ba? Hello? 60 na po ako this year. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo ni-insulto. Pare-paras na tayo. Hello? Dapat alam natin, hindi na natin kaya to. Hindi na parehas nung dati. Si David, akala niya kaya pa niya eh. Muntik mamatay. Alam niyo, ang buhay natin, katawan natin, pati yung pag-aasawa natin, parang sasakyan yan eh. Yung nga lang, sa sasakyan, lagi sinasabi ng mayayaman, after 5 years, benta mo na yan kasi lilitaw na problema niyan. So, sasakyan, pwedeng palitan. Pero yung buhay natin, yung relasyon natin sa pamilya, sa asawa, para siyang sasakyan na walang palitan. So, ano gagawin mo pag walang palitan? Hindi pwedeng palitan every 5 years. Ha? Dapat ang maintenance nun, dire-diretso. Kailangan talagang alagang-alaga, ingat na ingat. Yung una namin sasakyan, na lagi kong sinasabi dito, box type, Toyota box type. Nabili namin ng 60 to 70,000 yon. Sports car ang dating. Malaki tambutso, may speedometer na malaki, yung gulong manipis. Maingat naman yung may-ari, doktora. So, yung ganong kaganda, maganda naman yung wala namang mga kaya lang luma ang makina. So, luma ang makina niya. Ngayon, tumagal sa amin siguro ng din yun, 3 to 5 years. Kaya lang, pag luma na yung sasakyan mo, tapos marami ka nang nararamdaman sa sasakyan mo. Alam mo yung pag lagi mo ginagamit, yung ramdam nung sasakyan, ramdam mo din? Para isa na lang kayo? Naintindihan ba sinasabi ko? Para isa na lang kayo. So dahil sa luma, ang dami nang nararamdaman. One time, tumiri kami doon sa SLEX. Natanggal yung tambutso. Buti na lang yung pagkatanggal niya, ganun. Nalaglag. Sabi doon sa talyer, malapit sa Shell, Sir, kung ganun ang bagsak niyan, ang bilis nyo, taob kayo. Buti na lang, nandun si Lord. Tapos, bumiyahe kami ng Tagaytay, pababa, doon sa gilid ng lawa. Nawala yung preno dahil apak ng apak dahil susubsob kayo eh. Sunog. So, ang dami kong naranasan doon. Then sa Rosario, baha. Nilusong ko. Tumirik. So, pag ang sasakyan ay luma at marami ka nang nararamdaman, dapat ingat na sa pagdadrive. At dapat dahan-dahan hindi harurot. Kasi nung hinarurot ko one time, may naputol na naman. Kaya nung nabangga yun ng tricycle, pina-junk shop ko na. Pag lumang sasakyan at marami nang nararamdaman, dahan-dahan ang takbo. Sabi mo sa mga senior na katabi mo. Pag matanda ng sasakyan, at marami nang nararamdaman, ako aminado, dami ko nararamdaman. Hindi na ako pwedeng humarurot. Sabi mo sa katabi mo, pag senior na yan,
di ka na pwedeng marurot. Dapat alam mo na yung limitasyon mo. Dahan-dahan lang ang takbo. Dahil pag umarurot ka, biglang may nabali na naman. Gastos yan. Gastos, luma yung makina, mahal ang pyesa. Mahal. Alam mo, ginastos namin sa lumang kotse na yon para siguro bumili na rin kami ng medyo bago-bago. Sa mga senior po, nakikiusap po ako na katulad ko. Alalay na po ang takbo. Huwag harurot sa trabaho. Wala pa daw senior dito ako lang Huwag harurot. Isipin mo, hindi ka na 17. Kagaya ni David, di na siya 17. Pero pumunta pa sa gera Feeling niya, kaya ko pa to. Hindi niya na kaya. Hindi niya na kaya. Muntik na siyang matigok. Muntik na siyang mamatay. Kaya yung mga nandiyan dyan, alalay na po, alalay. Okay? Pag marami nang nararamdaman, wag marurot, dahan-dahan ang takbo. Kasi hindi pwedeng palitan Kung sasakyan lang yan na totoo, bili tayo bago. Pero hindi Hindi ka makakabili ng bagong katawan. Okay? Siguro kidney, makakabili ka. Doon sa mga puting ban na hindi naman daw totoo, sabi ng mga general natin, di totoo yan. Walang nakikidnap. Mga taga-Juhiya lang yan. Tingnan mo yung ban nila, may Juhiya. Bata pala hinahakot. So ito, si David, napagod na, matanda na, muntik nang mamatay. Anong sabi ng mga tauhan niya? Anong sabi? You shall no longer go out with us to battle, lest you quench the lamp of Israel. Huwag ka nang lumaban. Sanay na kaming pumatay ng mga higante. Relax ka na lang dyan. Kaya na naming patakbuhin tong ministry na to. Kaya na naming mag-Bible study. Hindi na kami kailangang konsensyahin pa. Pilitin pa, itulak pa. Kaya na namin to. Pastor, kaya na namin. Easy ka lang. So ito yung sabi ng mga tauhan niya, huwag ka nang lumaban dito. Kaya na namin to. Kaya nga ako'y nagba-Bible study, lalo ng pandemic, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hanggang Mandaluyong pumupunta ako. Patay-patay talaga ako nun. Pero ngayon, pinagbibibitawan ko na. Kasi hindi na kaya. Okay? So si David, ganito rin yung kalagayan dahil alam niyo naman yung sabi ng Bible, when you strike the shepherd, the sheep will be scattered. Pag nawala ang leader, kalat ang miyembro. Ilan ang pastor ang namatay? Nag-funeral service ako, kami ni Ray doon sa Pagray. Namatay yung pastor nila doon, nawala din yung church. Dito sa Sumulong, namatay yung pastor, yung church pawala na. Doon sa taas, the moment na yung pastor nawala at hindi handa yung church, ubos. Kaya iniingatan yung pastor. Amen? Iniingatan yung magulang nyo sa bahay. Pastor yan ng tahanan Iniingatan din yung pastor ng church. Dahil the moment na yung burden, laging siya, laging sila, hindi kayo tumutulong, mga anak, hindi tumutulong sa magulang. Pag namatay magulang nyo, nga kayo. Huwag kayong pabigat. Ganon din sa church. So, be loyal to them, protect them. Nung mga 5 years ago, 10 years ago, nagkaroon kami ng team building and then may game na pinagawa ako sa kanila. Ganito yung games. May leader sila, may member, and then sa kabila, meron din. Yung leader, babatuhin ng, dalawa yung game na yun Yung isa, babatuhin ng pulbos. Yung leader. Dapat, yung mga members, haharangin nila yung mga binabato sa leader nila para yung leader hindi tamaan. No? So, yung kabila, ganun din, babatuhin yung leader para hindi tamaan harangin ng mga miyembro. Ngayon, pag yung leader punong-puno ng pulbos at puting-puti, anong ibig sabihin? Hindi na protektahan, napabayaan ng kanyang inner circle. And true to that, ganun yung nangyari. Magmula sa bahay hanggang sa church, you need to protect your leader. Amen? Dahil pag nawala yan, lahat mawawala. Okay? How you will protect your leader? Isa sa mga tinuturo sa workers and leaders, may mga pirmahan po kami. Kunyari,
Hindi lang to sa leader naka-apply Ang topic natin mamaya is member. Pag may nagsalita sa leader mo, sa likod, ano gagawin mo? Kunyari, may mga sinasabing hindi maganda, tas ikaw tumahimik. Tama ba yung tumahimik ka? Hindi ka naman naki-agree? Ha? Tama, hindi? Hindi? Ano dapat gawin? Ay, oo, tama ka dyan Oo nga, napansin ko rin yan Alam mo sila pastor, sila leader. Alam mo ba? Ay, oo nga, Ano gagawin? Hindi ka na lang kikibo. O anong gagawin? Ano tinuturo natin? How you will protect? Hindi lang to pang pastor, hindi lang to pang leader. Bawat miyembro ng church, ganito ang prinsipyo na tinuturo natin. Paano mo po proteksyonan ang bawat isa, lalo leader mo? Dahil may mga demonyo na magkakatawang tao at sasabihin, alam mo ba? At ito pa, di ba? Ngayon, paano mo yung kukontrahin? Ganito po yung sinasabi natin. May sinasabi ka laban kay sister, brother, o kay pastor. Halika, samahan kita, dalhin kita kay pastor. Pastor, may sinasabi sa ito. Yan ang gagawin niya. Okay? O kaya, may sinasabi, dali lang, i-record ko, papadala ko kay pastor. O kaya, ilalive natin. Sige, salita ka. Pag hindi kayang magsalita sa harap ni pastor o sa harap ng kapatiran na sinasabihan niya ng negatibo, traidor yun. Okay? Traidor yun. At ang sasabihin mo sa kanya, kung hindi mo kayang sabihin sa harapan ng kapatid natin yan, okay, pastor, o sa leader natin, you shut up. You shut up. Ang loyalty natin, number 1, sa Diyos, sa spiritual head. Pangalawa, sa physical head. Hindi sa kaibigan mo. Hindi sa kasama mo sa Bible study. Hindi sa care group mo. Tandaan nyo yan. Dahil dito may mga nawala na hindi pa nga na-DA Kasi magkakatropa sila, magkakabarkada sila. Yung isa pasaway, 5 sila. Syempre, kakampihan nila yung kaibigan nila kahit mali. O ngayon, may time na gusto nilang bumalik dito. Sabi ko, daming church dyan, doon na kayo. Na-realize nila na yung kaibigan nilang mali. Sabi ko, it's too late. Manggugulo lang kayo rito. Huwag na kayo bumalik. Maraming church dyan, doon na lang kayo. You're not welcome here. Dahil once na nabigyan ka na ng opportunity at sinayang mo, iba naman. Iba naman. So yun ang ginagawa po natin dito. The moment na may nagsalita laban kay ganito, wala siya doon. Minsan pinag-uusapan dahil kailangan tulungan o nag-evaluate. Pero iba yung chismis Alam mo ba? Alam mo ba? Pag yan hindi niya kayang patunayan sa harapan ng tao, sabihin mo sa kanya, hindi mo pala kayang sabihin sa harap niya, you shut up. Shut up. Or else, i-unfriend kita kahit friend kita. Okay? Hala, sabi nila, ba't ganyan lahat kayo? Ha? Okay, pinapatawad na kayo. Huwag na kayo ulit. Dahil pag ito paulit-ulit, sinasabi ko kahit sa Evan Church, kahit dito. Pag lagi ka may sinasabi sa leader mo, Bible study leader man yan, pastor man yan, o magulang mo, angal ka ng angal, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan. Baka mandamay ka pa Ikaw lang ang galit, ikaw lang hindi masaya, naghahanap ka pa ng kakampi, sisirain mo pa yung grupong yan. Nanay mo, pinalaki ka, pinagbuntis ka, tatay mo, sinuplay lahat ng pangangailangan, madami mong satsat, sumasagot-sagot ka, umalis ka na dyan. Church mo, marami kasi nasabi, lumipat ka ng church. Ganun po kasimple. Kasi pag hindi mo ginawa yan, nagkakasala ka sa Diyos, nagkakasala ka sa church, hindi ka nagiging blessing, nandadamay ka pa ng iba. Ganyan po yung sistema natin dito. Kaya lahat ng natira dito ngayon, mababait. Tingnan mo yung katabi mo, mabait ka. Ba't parang hindi nyo tanggap? Kahit joke lang yung mga sinasabing negative, hindi pwede. Okay?
Pag hindi mo kayang sabihin sa harapan ng tao, huwag mo sabihin sa likod niya. Ang tawag diyan, traidor. Maliwanag? Sa leader man o hindi sa leader. Kaya sasabihin niyo, kung hindi mo kayang sabihin sa harapan, shut up. Okay? So ito po yung ating inaaral last week. Be loyal to them, protect them, honor them. Yung word na honor, syempre, alam niyo naman, paggalang. Okay? Igalang mo yung magulang mo, sa church, ang spiritual mong magulang, yung mga pastor, igalang mo siya. Igalang mo sila. Ngayon, sa Bible, yung word na honor, hindi lang siya paggalang. Yung word na honor is honorarium sa original na translation. Sa 1 Timothy 5:17-18 sa Amplified Bible, ganito yung nakasulat. The elders who perform their leadership duties well, yung mga leader na nagtatrabaho ng tapat at todo at maayos ang pamamahala, they are to be considered worthy of double honor. Hindi lang honor, dobleng paggalang. Pero yung word na honor sa original na Bible sa Greek is financial support. Diba? Inaral natin, ito buhay ng pastor, ito yung burden ng pastor, napakahirap. Magandang nangyayari ngayon. Sa ibang church kasi, ang pastor bawal magnegosyo, ang pastor bawal magtrabaho. Hindi naman nila kayang isupply yung pangangailangan ng pastor. Ngayon, may malalaking churches ngayon na nababago yon. Kagaya natin, binabago natin yung mindset na ganito. Sa malalaking churches, may mga sistema sila na ginagawa. Kunyari, yung pastor, sinahuran ng ganitong amount. Yung kalahati ng sweldo ng pastor, yun naman ay ibibigay sa misis. Kasi nire-require nilang mag-full-time. Imagine mo sa church, ang pastor lang ang tinawag ng Panginoon kasama yung misis doon. Kasama yung mga anak at doon. All in one, free for all yun. Ganon ang sistema ng mga churches. So sa ibang church ngayon na malalaki, hindi binabago nila unti-unti. Sa Singapore, yung isang church doon, ang ginawa nila, yung mayayaman nilang miyembro, tiningnan, magkano sahod nito, magkano kinikita nito a month sa negosyo niya. So ito yung amount. So ang ginawa nila, dinoble yon. Yun yung binibigay sa pastor. Yun yung double honor. Merong kwento dito sa Rizal. Yung mga miyembro nila, dahil yung pastor ay Pastor's Appreciation Month o birthday, hindi ko na maalala kung ano okasyon. Yung mga leaders nila, nag-solicit sa isang grupo, sa isang church, ng mga lumang barong. Tapos tinanong sila ng pastor, ang gagawin niyo sa lumang barong, ay bibigay po namin sa pastor namin. Kawawa talaga. Pinagalitan sila. Pastor nyo? Bibigyan nyo ng lumang barong? Pinagalitan sila ng pastor. Yung church na yun medyo malaki-laki din. Kaya hindi honor ang tawag doon. Dishonor. Dishonor. Pag yung tinuring mo sa pastor mo ay ganito, ang baba, pinag-usapan sa likod, tapos pinagplanuhan mo na ito yung bibigay natin sa pastor natin, sa leader natin. Lumang barong. Hindi po honor ang tawag doon. Dishonor. Amen? Parang magulang din yan eh. Magulang natin, pinaaral tayo, nakakolehiyo ka na, pinagbuntis ka, pinakain ka hanggang tumanda ka at naglakihan na yung height tsaka yung bewang nyo. Tapos ang ireregalo natin, pamaypay kay nanay sa Mother's Day. Ang iregalo nyo, yung pamaypay ng mga hapon. Yung may mga matatala sa loob para pag ginanon sa inyo, that is not honoring your parents. Dishonoring yan. Okay? The same with the church kasi spiritual family tayo. Okay? So sabi dito, the elders who perform their leadership, they are worthy of double honor, financial support, especially those who work hard at preaching and teaching the Word of God concerning eternal salvation through Christ. For the scripture says, you shall not muzzle the ox while it is treading out the grain to keep it from eating. Kasi may mga tradisyon na iba, habang yung ox, may gilingan dito, yung ox ang kumikilos para durugin yung mga grain, nilalagyan ng busal. Napapagod, nagugutom yun, tas ayaw pa kainin, pero pinagtatrabaho. Ganun po yung maraming churches noon.
Kaya maraming pastor ang nag-resign, yung inaral natin nung nakaraan. Pero ngayon, inuunti-unti na mabago tong sistemang ito dahil paubos ng pastor. Pag naubos ang pastor, anong mangyayari sa church? Close. Dadating pa si Lord? Matatagalan. Matatagalan ng matatagalan. Kasi ang puwersa ng kingdom niya nabawasan ng malaki. So, do not muzzle an ox, sabi dito, while it is treading out the grain to keep it from eating. The worker is worthy of his wages. He deserves fair compensation. Ito po yung turo ng Bible. So, ito po yung ating ending sa love the physical head of the church. Ngayon, ang dulo natin is love the members of the church, your brothers and sisters in Christ. So, dito tayo mag-i-end. Bago natin puntahan yung spiritual, gusto kong malaman nyo, may physical at spiritual na pamilya tayo. Kagaya din ni Jesus. Gagawin ko example ang Panginoon nung siya'y nasa lupa. Meron siyang mga kapatid. Siyempre, meron siyang magulang. Sino yung tatay niya? Adopted. Stepfather, sino? Si Jose. Stepfather niya yon. Hindi niya totoong tatay yon. Ang totoong nanay niya naman ay si Maria. Okay? One day, habang siya'y nangangaral sa isang bahay, maraming tao ang dumating at halos hindi na sila makakain ng kanyang mga alagad. Sabi dito, nalaman ito ng kanyang nanay, nalaman ito ng kanyang mga kapatid na hindi na kumakain si Jesus dahil sa sobrang busy. Siguro mga ilang araw na, 3 araw na hindi kumakain, turo lang ng turo. Nung nabalitaan ng mga magulang niya at ng mga kapatid, ito nangyari. When his family heard it, physical, they went out to seize him, for they were saying, he is out of his mind. Sa Tagalog yon. Napapraning na si kuya, sabi ng mga kapatid niya. Napapraning na yung anak ko, sabi ni Maria, nasisiraan na ng ulo, hindi na kumakain, lipas gutom. And then, laktaw tayo sa 31 to 35. Pumunta yung kanyang mga kapatid at kasama yung nanay, his mother and his brothers came and standing outside sa labas ng bahay, they sent to him and called him, and a crowd was sitting around him habang siya nagtuturo. Kagaya nito. And they said to him, your mother and your brothers are outside seeking you. Okay? And he answered them, who are my mother and my brothers? And looking about those who sat around him, he said, here are my mother and my brothers, for whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. Sabi ng mga pare na nagtuturo nito, yung doctrine of perpetual virginity ni Mary, nabuntis siyang birhen, nanganak siyang birhen, namatay siyang birhen. Ngayon, paano mangyayari yon? Nanganak siya kay Jesus at nagkaroon pa siya ng anak na marami. Ngayon, nung hindi nila binabasa ang Bible, yun ang kanilang doktrina. Then may nagbasa ng Bible at nakita ang daming kapatid ni Jesus sa laman. Binaluktot na naman nila ang katotohanan. At ang sabi nila, ay, yung mga yan, disciple yung tinutukoy. Okay, balikan natin. Disciple nga ba? Asan ang mga disciple ni Jesus dito? Nasa loob ng bahay o nasa labas? Nasa loob. Anong ginagawa? Nakaupo at nakikinig kay Jesus. Yung nasa labas, sino? Ha? Yung spiritual family, nandun sa loob. Yung physical family niya, nasa labas. Iisa ba to? Disciple ba yung tinutukoy sa labas? Sino yung tinutukoy na disciple? Yung nasa loob. So kahit anong baluktot nila dito na hindi mga disciple yan, isa lang anak ni Maria, si Jesus lang, the only begotten Son of Mary. Fake news. Fake doctrine. And beside, yung word na brothers, sa Greek yan ay adelphos. Ibig sabihin, galing sa isang sinapupunan. Mababae o lalaki yung kapatid, galing sa isang sinapupunan ang meaning ng adelphos. Brothers or sisters from the same womb. Di ba? May mga nakikita tayo sa Facebook. Brother ko yan o sister ko yan from different mother. Pero ang adelphos,
Brother ko yan, sister ko yan, from the same womb, the same mother. Yun ang meaning. So itong mga kapatid niya na tinutukoy dito, galing sa sinapupunan ni Maria. So si Maria hindi na natiling birhen. Mga anak ka naman ba ng 6, birhen ka pa? Ano yan, joke? O cartoons? Nasagasaan na, babangon pa. Diba? Si Roadrunner. Alam mo yung relihiyon, ginagawang cartoons ginagawang fake news So, sino tong mga kapatid ko? Ito ang tunay kong kapatid, yung nakikinig sa akin, sabi ni Jesus. Matthew 13, punta tayo. Coming to his hometown, bumalik siya kung saan siya nangaral, and then umuwi siya sa Nazareth. He taught them in their synagogue so that they were astonished and said, "Where did this man get his wisdom and this mighty work?" Saan galing yung talino niyang yan? Saan galing yung kanyang kapangyarihan? Hindi ba anak yan ni Jose, yung karpentero? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And are not his brothers, si James, yung sumulat ng Santiago sa Bible, Joseph and Simon and Judas, Jude, yung sumulat ng Jude sa Bible, kapatid ni Jesus? Are not all his sisters with us? Sabi ng mga kapitbahay natin yan Paano yan nakakapagsalita ng ganyan? Paano yan nakakagawa ng himala? Kilala ko tatay niyan, kilala ko nanay niyan, mga kapatid niyan. Yung mga kapitbahay ang nagsabi, may mga kapatid si Jesus. Kapitbahay nakita kung saan siya pinanganak at lumaki. Samantala ngayon, yung mga religious leader, di naman doon pinanganak at di naman nila kilala at kapitbahay, sasabihin, hindi, walang kapatid yan. Budol. Usong-uso talaga yan So, saan galing? So, binanggit, may mga kapatid. John 7:3-5. So his brothers said to him, ito, magkakaroon ng piyesta sa Jerusalem. Sabi ng mga kapatid niya, umalis ka na rito, punta ka na sa Judea, yung mga disciple mo nag-aabang sa'yo, ipakita mo yung himala mo doon. For no one works in secret. Huwag mo itago. Sabi niya, be known openly. If you do these things, show yourself to the world. Tingnan niyo yung may guhit. For not even his brothers believe in him. Si Maria mismo na nanay niya, nahimala yung pagkakabuntis, nagdududa pa kung sino talaga siya. Pero yung mga kapatid lahat ni Jesus, walang naniniwala sa kanya ni isa. Kaya nga nung sinabi niya, sino yung kapatid ko? Ito, yung mga nakikinig at sumusunod, hindi yung mga nasa labas. So, sino importante kay Jesus? Yung spiritual o yung physical? Spiritual. So ngayon, nung si Jesus ay namatay, at nabuhay muli, dun lang naniwala yung mga kapatid niya. Sabi na Acts 1:14, nabuhay na si Jesus ulit. Binanggit yung mga pangalan ng 11 disipulo dahil si Judas nagbigti na. Binanggit sa verse 12 and 13. Then pagdating ng verse 14, Acts 1, all this with one accord were devoting themselves to prayer. Nag-pray sila ng 10 days together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Naging Christian din, naging believer din yung kanyang mga kapatid dahil nakita nilang nabuhay siya. Totoo nga. Pero nung hindi pa ito nangyari, ang tingin ng mga kapatid sa kanya, nasisiraan ng ulo. Imagine mo, kuya mo, siguro, ang pagitan lang nila, 1 year ang edad. Wala naman sigurong 3 months na nagpagitan, no? 1 year ang edad, kuya si Jesus, tapos kapatid niya si James, si Joseph, si Simon, kapatid niya si Jude. So, nung bata pa, kunyari, context Philippines, walang cellphone pa. Nagte-text kayo, nag-hoholin kayo maliliit, kuya si Jesus, so naglalaro kayo ng piko. And then, nung edad 30 na nung kuya mo, ikaw naman ay 25, 26, biglang sasabihin ng kuya mo, ako ang anak ng Diyos. Ako ang Messiah. Ay ba, isipin ng mga kapatid mo, baka naman Messiah ka. Tapos di ka na kumakain 3 araw. Tapos di ka na umuwi sa bahay nyo. Kung ano-anong ginagawa mo, nagpapagaling ka raw, nababalitaan ng mga kapatid mo. So kung kuya mo, bigla na lang nagsabing, ako ang anak ng Diyos. Anong gagawin mo? Sa kuya mo? Maniniwala ka? Nag-hoholin lang kayo, kailan lang Naglalaro kayo, kailan lang. Karpentero nga kayo sa
sa shop ng tatay niyo, biglang sasabihin, ako ang anak ng Diyos. Alam ba ng mga kapatid niya na anak siya ng Diyos? Sino nakakaalam ng himala na nangyari? Si Mary lang. At nung time na to, si Jose mukhang patay na. Hindi na nababanggit yung pangalan. So kung ikaw ang kapatid, ganun din ang isipin mo, hindi ka rin maniniwala. Until the day, namatay siya, napako sa krus, nabuhay uli, yun, naniwala yung mga kapatid niya. So ngayon, si Jesus mismo nagsabi na importante na yung mga physical family natin maging part ng spiritual family or else magkakaroon tayo ng problema. Sabi ni Jesus dito sa Matthew 10, huwag niyo isipin na dumating ako sa lupa para magdala ng kapayapaan. Pumunta ako dito sa lupa para magdala ng sword. For I have come to set man against his father and daughter against his mother and daughter-in-law against her mother-in-law. Ay gulo to Yung biyanan, yung magnugang, away, yung anak, tatay. Ano ibig sabihin nito? Pag isa sa pamilya naging Christian, kalaban niya lahat sa bahay. Ito yon. Pag hindi lahat sa bahay Christian, gulo yan, away-awayan. Pati kay Jesus, ganun. Inaaway siya ng mga kapatid niya kasi hindi believers. So sabi dito ni Jesus, a person's enemies will be those of his own household. Ang kalaban mo, yung bahay mo mismo pag hindi naging believer yan ni Jesus. Kaya ang goal natin mga kapatid, dalhin kay Jesus lahat ng pamilya natin. Dahil kung hindi, yan na lang pinag-aawa. Ano bang church yan? Gabi na, wala ka pa. Sa atin, 30 minutes, uwian na. Kayo, 2 hours. Bitin pa nga kami. Hello? Magkakaroon ng problema pag hindi lahat Christian. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son, daughter more than me is not worthy of me. Kaya kung gusto mong sumunod kay Jesus, you take up your cross and follow Him. Pag mas mahalaga sa iyo, pamilya mo kaysa kay Jesus, you are not worthy. Kung pinagpapalit mo si Jesus, Bible study, prayer meeting, sa pamilya mo, you are not worthy to be a disciple. Laging priority si Jesus. Pag pinagpalit mo, sabi niya, hindi ka karapat dapat maging disciple ako. Pinagpapalit mo ko sa pamilya mo. Bagamat tinuturo natin, Diyos una, susunod, pamilya. Huwag mong pagbaliktarin yun. Mahalaga ang pamilya, pero mas mahalaga ang Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Yung oras at araw para sa Diyos, huwag mong kunin para sa pamilya mo. Dahil pag ginawa mo yan, you're not qualified to be a disciple. So dito, makikita natin, pag hindi Christian lahat, gulo yan. At pag sa dulo, hindi yan naging Christian, ito ang mangyayari. Sabi ng Matthew 10, 21-22. Brother will deliver brother over to death. Ay hindi lang pala mag-aaway pagkakanulo ka pa hanggang kamatayan. The father, his child, ipapapatay ng tatay yung anak. Yung anak mo na yan, Christian. Sa India, ganun po nangyari. Nung nandun kami sa India, pag naging Christian yung Buddhist, yung Hindu, yung Muslim, lalo pag Muslim, ipapapatay ng tatay yung anak niya. Hindus, yung mga babae, nire-rape. Yung mga simbahan sinusunog, pinapasabog. Ganon sa India, ganon sa Iran, ganon sa China, sa mga bawal na bansa, ganon. Nangyayari na to. Pero darating yung panahon, kasama na tayo rito. Paglitaw ng Antichrist, this is the trend. Trending na to na patayin mga Christian. Kahit pa mahal mo sa buhay yan, dahil ang loyalty mo wala sa pamilya mo. Yung pinakita ko nung nakaraan, ito. Ang loyalty mo dapat kung Christian ka kay Jesus, sa leader mo at sa church mo. Itong tinuturo ko ngayon. Dahil lahat ng unbeliever, ang loyalty nila sa Antikristo. Lahat na ito, kontrolado niya. Lahat ng brotherhood ko, anuman, fraternity mo, brotherhood mo kinabibilangan, balang araw, dito ka nakapabilang sa malaking bilog. Kaya now, you need to choose kung saan ka talaga dito. Sa church ka ba o dito sa malaking bilog na ang sentro Antichrist? Sa church na ang sentro si Jesus Christ. Saan ka? Dahil papatayin tayo nitong grupong to. Maraming mamamatay na tunay na Christian paglitaw na Antichrist. Mag-unite lahat ng religion, mag-unite lahat ng military, lahat ng brotherhood, kahit ano pang mga tawag nyo sa brotherhood at fraternities yan, mag-unite yan against sa church. Walang gitna.
Hindi pwedeng dalawa. Isa lang ang pwede mong piliin. Kaya dapat ngayon pa lang, nag-iisip ka na saan ka. Sino pipiliin mo? Si Kristo o ang Antikristo? Pagkakaisa ng mundo, the brotherhood of men, o pagkakaisa ng church? So dito, sabi dito, pati magulang at anak, ipagkakanulo niya, yung anak niya. You will be hated by all for my name's sake, but the one who endures to the end will be saved. Magagalit sa inyo ang mundo. Magagalit sa inyo ang mundo, sa atin ang mundo. Pati yung mga kamag-anak nating unbeliever. Kaya tinatrabaho natin sila na maging believer para yung galit sa atin mabawasan. Alam niyo ba yung mga kapitbahay niyo, hindi masaya sa inyo dahil Christian kayo? Yung ibang kamag-anak niyo, lalo na pag pinagpala kayo, lalo silang nagagalit. Ano ba yan? Naiinggit sila kasi anak ka ng Diyos. Kaya minsan, pag marami kang sasakyan, napatapat lang sa kanila, magagalit sila. Pero ang totoo, inggit lang kayo, marami kami sasakyan. Di ba? Totoo hindi. Inggit lang kayo, hindi nyo lang masabi. Hello? Ito po, galit sa atin ang mundo. Galit at magagalit pa. Pagdating na Antichrist, ito na. Labanan na to. So paano natin mamahalin ang miyembro ng church? Yung spiritual family. Kung priority ni Jesus ang spiritual family, supposed to be, ganun din dapat tayo. Mahalin natin ang spiritual family natin. This is commanded. Sa John 13, sabi ni Jesus, love one another as I have loved you. You must love one another. By this, everyone will know. Malalaman ng mundo na kayo'y alagad ko kung nagmamahalan kayo. So ito yung senyales. 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another, for love is of God. Ang pagmamahal ay sa Diyos. Everyone who love is born of God. Ang tunay na nagmamahal ay pinanganak na totoo, na ipanganak muli at kilala ang Diyos. At ang hindi nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is love. So how we can show? Maraming paraan, pero bigay lang ako na ABC para madaling tandaan. Paano mo mamahalin ang iyong kapatiran? Number 1, acceptance. Sabi mo, acceptance. Number 2, belongingness. Number 3, cooperation. And collaboration. Magkaiba yan. Acceptance. Sabi ng Romans 15:7, accept one another, then just as Christ accepted us. Hindi sinabi ni Lord, magbago ka bago kita tatanggapin. Tinanggap ka ni Lord kahit sino ka, kahit ano ka pa. Maging sino ka man. Sa pagpasok sa church, sa pagpasok sa mga Bible study, hindi natin sinasabi, ay, hindi maganda yung suot mo. Ay, hindi tayo pares ng suklay ng buhok. Dapat brush up lahat. Dapat sideways. O, imo tayo dapat. Hindi. Kahit sino yan, may pinag-aralan o wala, tanggap mo yan dahil yan pumasok sa church at maging bahagi ng Bible study mo. Dapat wala kang pinipili. Tinatanggap lahat. At kalimutan na natin dito yung mga salita na degrading, yung parang ano ka, para kang si Hitler, yung mga lahi yan, mabababang nila lang yan, kailangan ubusin. No? Tigilan na natin yan. Tanggapin natin kahit sino siya, kahit ano pa, kahit ano ang pinag-aralan, kahit ano pang pinagdaanan. Naalala ko nung ako'y naging Christian, lahat ng Christian doon sa Project 4, nakatingin sa likod dahil doon ako nakaupo, ang tingin nila, mga habol ako na itak, loko-loko ako, parang outcast. Wala silang tiwala na nandun ako dahil naging Christian ako. So sa atin, huwag tayong magtatangi ng sino man. Pantay-pantay lang lahat tayo dito. Tanggap natin kahit sino ka, kahit ano ka. Amen? Kahit pangit pa pinagdaanan mo, kahit ikaw pa yung pinakamahirap, inaabot nga natin yung homeless pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Colossians 3:11-14. Here there is not Greek and Jew. Walang, yung Greek matatalino, yung mga Jew, religyoso. Walang ganon. Wala na tayong religyoso, matalino, mayaman, circumcised, uncircumcised, hindi to donata. Hindi to barbarian. Barbaryo, ito yung mga, yung hindi marunong gumamit ng kutsara at saka baso. Ito yung mga wala talagang walang modo. Yung Scythian, ganun din. Mga walang aral, mga walang tirahan to
Vagabond tong mga to. Slave free. Amo ka, katulong ka, parehas lang. Christ is all in all. Put then on, as God chosen one, holy and beloved, compassionate heart. Paano mo matatanggap ang isang tao na magkaiba kayo ng paniniwala dati, then pinagsama kayo sa Bible study, sa church, iba ugali mo, iba kinalakihan mo, itong kailangan natin gawin. Maging compassionate tayo, maging kind tayo, maging humble tayo, hindi ikaw magaling, pwedeng mas magaling sa'yo yan, tahimik lang. Meekness, patience, bearing with one another. So dahil iba kayo ng karakter, may madaldal, may tahimik. Kaya nga minsan, Bible study, parehong tahimik. Sabi ko, maging madaldal ka kasi tahimik yung Bible study mo. Dahil pag pares kayo tahimik, magbabasahan na lang kayo ng utak. No, John 8:47. Di pwede. So kailangan mong magtiis, magpasensya, magtiyaga, bearing with one another. Ngayon, pag nagawa mo to, mabait, humble ka, walang gulo. Pero, maiiwasan bang hindi magkagulo sa relationship? Magkakaiba tayo na ugali? Maiiwasan ba? Hindi. Hindi. May gulo yan. Pero pigilan natin, pilitin natin, wag. Pero kung magkagulo, if one has a complaint against another, anong solusyon? Forgive. Kung nagkamali, lahat magkakamali. Lahat may magkakaroon ng problema. Anong solusyon? Magpatawad. As the Lord has forgiven you, you also must forgive. Above all this, put on love. Ang expression talaga ng love is forgiveness, which bind everything together in perfect harmony. Pag may love, may forgiveness, yung samahan, nagkakaroon ng problema, pero naayos din. Okay? Naayos din. At meron tayong prinsipyo sa Bible ng forgiveness and conflict resolution. Ito po yun. Matthew 18:15-17. Nagtanong, sabi ni Pedro, ilang beses ba ako magpapatawad? 7 beses ba? Ang sabi ni Jesus, hindi. 70 times 7 in a day. Ilan yun? Ilan yun? Sige, kayo yung magaling sa math eh. Kaya nga ako nagpastor. Mga engineer, trabaho nyo yan. Yan, sabi ng verse 15, kung ang kapatid mo nagkasala sa'yo, o may hindi ka nagustuhan, sa tingin mo nagkasala kahit hindi naman totoong nagkasala, pero na-offend ka, ano daw gagawin mo? Ikwento sa ibang miyembro ng Bible study. Alam mo ba, na-offend ako sa kanya eh. The same principle na sinasabi ko kanina, pag hindi mo kayang sabihin sa mukha ng pastor mo, huwag mo na lang sabihin, dahil traitor ka. Pag di mo kayang sabihin sa mukha ng taong yan, na gano'n siya, huwag mo na lang sabihin. Pagtiyagaan mo na lang, forbear one another, pag hindi mo kayang sabihin. Pero kung kaya mong sabihin dahil gusto mong mag-ayos, kanino mo sasabihin? Kanino? Doon mismo sa tao. Ito ang batas natin sa church at batas ng Biblia. Na-offend ako, totoo mang siyang nagkasala o sinasadya man niya o hindi, you go to him, you go to her. Kausapin, alam mo sis, bro, na ano kanina sinabi mo? Tapos gawin mo yon na walang nakakarinig, kayo lang. Hindi, alam mo ba, na-offend ako sa'yo, gusto mo maghanap na kakampi? Hudas siyang ganyan. Hudas yun. And who does not pay? Kailangan, dalawa lang kayo. Maliwanag? Ilan? Dalawa lang kayo. Tapos malumanay, hindi yung kung kailan ka galit. Hindi yung kumukulo-dugo mo. Ngayon ginawa, ngayon mo rin atakihin. Ay, gera yan. Relax ka muna. Pray ka muna, Lord. Kakausapin ko ba o hindi? Pag sinabi ni Lord, huwag na, pasensya mo na. O di wala na, tapos na. Pero pag sinabi ni Lord, sige, kausapin mo para maayos. Go. Kayong dalawa lang. Pag hindi naayos, hindi nakinig, pero talagang mali, if he does not listen, take 1 or 2 more witnesses. Yung nakakaalam ng storya, ng kwento, ng sinabi niya, kasama mo sa Bible study, sa ministry, magpapatunay na, oo nga, nagawa mo to. Ngayon, kung umamin, edi okay na. Pag ayaw pa rin, at saka may kikwento sa ibang miyembro, sa leadership na to, sa nakakataas na to, church na pinag-uusapan dito. So first level, dalawa muna kayo. Second level, witness. Third level, leadership ng church. Fourth level, ayaw pa rin makinig, ayaw magbago.
treat them as tax collector. Anong tax collector? Hindi kinakausap, hindi sinasamahan, ini-snub. Yun ang kultura. Pero hindi naman tayo abot dito kung tayo, totoong Kristiyano tayo. Di ba? Kung humble tayo. So, ito yun. Pero magsimula ka, kayo lang muna. Maliwanag? If you love your brothers and sisters, you go to him and talk. Pag may nagkwento, alam mo ba si ganito? Ganon din ang prinsipyo. Ganon? Sis, kinikwento ka ni ano, sabi niya ganito ka raw. Kaya niyo gawin? Pag nagalit siya, bakit kinikwento mo? Kung totoo yan, dapat sa kanya mo sabihin. Di ba? Sige, ilalive kita live. Sis, may kinikwento siya sa'yo, brad, titigil yung mga chismosa. Mamamatay sila sa inis. Yan ang prinsipyo dito ha. Gawin niyo yan. Dahil bawal dito ang chismosa at mapanira. Bawal. Amen. Dahil we love our brothers, we love our sisters, we love this church. B, belongingness. Dahil tinanggap mo kahit sino siya, kahit ano pa, ngayon, dapat hindi lang tinanggap, lalo sa mga SYP dapat ramdam ng mga kabataan, they belong here. Ang tao kaya umaattend ng mga fraternity, sumasama ng mga brotherhood, they feel belong. Kahit may bayad pa. Feeling nila, belong kami dito. Alam mo, before people believe, they need to feel belong. Pag na-feel nila yung belong, tsaka lang yung believe papasok. Wala silang pakialam ng paniniwala natin dito. Pero pag naramdaman nila, may kaibigan ako dun may close friend ako dun may buddy ako dun okay, you belong. Because birds of the same feather flock together. Kailangan they belong. Kaya walang isnab dito na, di ko kursunada yan. Ayoko dyan. Walang ganun. Everybody belong here. Sabi dito, ang katawan ni Kristo may iba't ibang bahagi, may iba-ibang part, at bawat bahagi na yan, kailangan natin ang isa't isa. At ang sabi pa dyan, kung sino pa yung bahagi ng katawan na sa tingin mo walang silbi, walang pakinabang, tanggalan ka ng kidney, mabubuhay ka pa? Dalawa? Atay, puso, utak. Ay, may maraming tao, buhay, walang utak. Ay, hindi, joke. Walang puso, buhay. Hindi. Joke lang yun, ha? Hindi ka mabubuhay pag nawala yung mga internal organ mo, mga major, di ba? Tanggalan ka ng buhok, putulan ka ng buhok, mabubuhay ka? Yes. Putulan ka ng kuko, mabubuhay ka? Yes. Putulan ka ng kilay. Buhay ka pa. Pero ang tanong, nakakita na ba kayo ng kidney at atay na nilalagyan ng kulay, ini-spa? Nire-reband? Nilalagyan ng cutex na kidney? Puso, nilalagyan ng castor oil? Ha? Ano ang nilalagyan ng cutex? Kuko. Hindi naman nakakamatay ang pag tinanggal Ang nire-reband? Buhok. Bakit yung hindi masyadong kailangan sa katawan, pinagaganda at pinaayos? Samantalang yung kidney, hindi. Yung atay. Ito ang sabi ng Bible. Yung maliliit na bahagi ng katawan natin, na sa tingin natin hindi importante, pinapaganda natin. Imagine nyo, lahat ng babae kalbo. Lahat ng babae walang kilay is life. Di ba? Ang pangit! Parang alien, di ba? Parang ang galing sa ibang planeta. So ganun din naman ang katawan ni Kristo. Yung sa tingin mo, walang kwenta yan, walang silbi yan, hindi yan walang pakinabang dito. Importante kay Lord yan. Lahat importante kay Lord. Malaki man ang contribution mo dito o maliit, importante ka kay Lord. Kaya ka nga hinahanap pag nawawala ka Kaya huwag kayong magalit. Ba't ba ako hinahanap? Importante ka. Sabihin mo sa katabi mo, importante ka. Kaya ka hinahanap. Cooperation and collaboration. Pag sinabing cooperation, may gagawin dyan, sige, magbigay ako. Ay, sige, tumulong ako konti. Yun yung cooperation. At least you done your part. Pero pag sinabing collaboration, you give your all. Ang collaboration, dalawang magaling na talent, pinagsama sa isang concert, pinagsama sa isang YouTube, parehong todo yon,
mas malaki ang effect nun. So sa simula, cooperation, mag-cooperate kayo. Nag-a-announce tayo ng recruitment. Nag-a-announce tayo ng Bible study. You cooperate. But then you will level up, hindi ka lang cooperate, todo mo talaga yan, magko-collaborate ka na. So sabi ni Ecclesiastes 4:9-12, dalawa ay mas maganda, mas matindi kaysa sa isa. Because they have good reward for their labor. Pag yung dalawang yan nagsama, pag isa ka lang magaling ka, pero pag sumama ka sa team, mas magaling kayo, mas malaki ang reward nyo kay Lord, mas malaki ang accomplishment nyo sa kingdom ni God, sa church. Kaya you join na. And then, pag ang isa bumagsak, pag wala kang Bible study, nang hina ka na wala ka, walang maghahanap sa'yo. Kami lang, bakit bakante yan? Pero hindi ko kilala kung sinong nakaupo dyan. Pero kung may Bible study ka, wala si ano Ano kayong problema? May maghahanap sa'yo, may mag-aangat sa'yo. Kung mag-isa ka lang, wala. So, one will lift up his companion. Kung may Bible study ka, kung bumagsak yung isa, yung iba tutulong sa kanya. May nagpipray sa'yo. Kaya importanteng may Bible study ka. Sabi dito sa baba, though one may be empowered by another, two can withstand him. Kung yung isa, kaya mong talunin, pero pag may kasama yan, nagpe-pray, may kasamang taga-Bible study yan, mahirap yan pabagsakin. Kung bumagsak man, may tutulong sa kanya. A triple cord is not quickly broken. Pag tatlo yan, mas mahihirapan ka. So, sa collaboration and cooperation, ito yung love in action. Kasi love is not just a word, it's an action word. Sabi dito, children, show your love for others by truly helping them, not merely by talking. Kung mahal mo yung kapatid mo, hindi lang satsat, hindi lang salita, may gawa. If a brother or sister without adequate clothing and lacks enough food for each day, one of you says to them, go in peace, with my blessing, keep warm and feed yourselves. But he does not give them the necessities for the body. What good does that do? Ang tunay na pagmamahal, ginagawa. Love is an action, hindi word lang. Okay? Tumutulong tayo sa mga homeless. Kung tumutulong tayo sa mga hindi natin kapatiran, how much more yung kapatiran natin? Hindi ko alam kung anong mga kalagayan ng bawat isa. Pero kung nalaman nyo si kapatid na ganito, kailangan ng ganito, tulungan nyo. At kung kailangan nyo ng tulong ng lahat, sabihin nyo sa amin. Pero walang manipulation. Wala yung gagamitin ko tong kapatid na to kasi may pera siya. Aasa ako. Hindi tayo ganun. Hindi tayo nagkakaroon ng akap dito. Ayix tsaka tupad. Wala dito nun. Wala po dito. Tutulong tayo dahil sabi ni Lord, nang walang kapalit. Pero tutulungan natin para umangat sa buhay. Hindi yung tutulungan ka namin, huwag kang mangarap kasi tuwing election kailangan ka namin. Hindi ganoon. Tutulungan ka namin para umangat ka sa buhay, hindi ka habang panahon pabigat dahil balang araw ikaw naman magbubuhat ng bigat ng iba. Ngayon, tatanggalin namin ko sa kalsada, hindi, dyan lang kayo. Election ngayon, kailangan namin kayo. Hindi namin kayo bibigyan ng bahay, hindi namin bibigyan ng pag-angat sa buhay. Umasa kayo sa gobyerno. Dahil election, kailangan namin boto nyo. At next election, kailangan uli. Hindi tayo ganun. Gusto natin umangat ang buhay ng lahat. Lalo yung mga nasa church. Para hindi tayo nakaasa kung kani-kanino. Ending, sabi ni Henry Ford, coming together is the beginning. Yun yung acceptance. Sa Bible study, sa church, sa ministry, kailangan natin magsama-sama, tanggapin ang isa't isa, kahit sino pa siya, kahit ano pa siya. Keeping together is progress. Pag nanatili kayong magkakasama, nagkaroon ng belongingness, okay ako dito, kaibigan ko na siya, close kami. Then, may progress na. Keeping together is progress. And then sabi ni Henry Ford sa dulo, working together is success. That is cooperation and collaboration. Hindi ka lang umuupo dyan. May ginagawa ka para kay Lord, may ginagawa ka para sa kapatiran mo, may ginagawa ka sa kapwa mo, at sa iba, that is cooperation and collaboration, and that is working together. That is success. Amen? Tayo. Palakpakan natin si Lord. Mahalin natin ang bawat isa. Iba-iba ugali natin, iba-iba pananaw natin sa sistema, sa buhay, sa politika. Iba-iba yan. Pero tandaan natin, sa dulo, ang papasok lang sa langit, tayo. Tayong magkakapatid sa Panginoon. Even yung kapatid mo, physical, pamilya mo, hindi mo makakasama sa langit yan.
Hindi mo makakasama yan kung hindi mo yan madadala kay Lord. Kaya ang trabaho natin, dalhin natin sila kay Lord. Amen? Meron mo ba tayong first-timer dito? Pakiwagay-iway ang inyong mga kamay. Taas ang kamay. Ngayon lang po nakapunta rito. Meron po? Sige po, taas ang kamay niyo po kung meron. Kung meron po, baba kayo rito. Ipagpe-pray ko kayo. Tapos na tayo. Ayan. Sige po. Welcome po kayo dito sa Jesus Our Hope. Juhia. Jesus Our Hope. Kami po ay walang relihiyon na tinataas. Walang sekta, walang grupo. Hindi namin tinataas yung grupo namin. Dahil kahit ano pang punta nyo rito, hindi namin kayo madadala sa langit. Dahil hindi kami ang daan patungo sa langit. Si Jesus lang. Si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Walang makakaparoon sa langit sa Ama kung hindi natin tatanggapin si Jesus. So yung grupo namin, instrumento lang kami para ituro yung katotohanan, yung Biblia, yung salita ng Diyos. Pero hindi kami ang katotohanan. Hindi kami ang daan. Si Jesus. Tagapagturo lang kami, tagapag-guide. So ngayon, pag tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Panginoon na tagapagligtas, nandoon na tayo sa daan, patungong langit. Ayan, sa mga guests po natin, gusto niyo po ba na tanggapin si Jesus sa puso niyo para pagdating ng panahon na kukunin niya tayo, doon tayo sa langit papunta? Okay po ba sa inyo? So magpipray tayo. Pwede po tayong lahat ay yumuko at pumikit. Taas po natin yung isang kamay natin kay Lord, simbolo na tinatanggap natin si Jesus sa puso natin. At sumunod kayo sa panalangin na babanggitin ko habang nakayukot, nakataas yung isang kamay natin sa Kanya. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para iligtas, para iligtas, para ayusin para ayusin o baguhin man o baguhin man ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng kasalanan ko. ng kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pumasok ka. Pumasok ka. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Maraming salamat Maraming salamat sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad, sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang na hanggan natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito pong aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Patunayan mo sa kanila na ikaw ang pinakamabuting Diyos, pinakamabuting Ama, mapagmahal, mapagbigay, Panginoon, na kahit ano pang pinagdadaanan namin, anong sitwasyon namin sa buhay, kaya mong makialam, ayusin at pagandahin yung mga pangit na nangyayari. Kaya sa oras na to, Lord, I pray, by the power of your Spirit, sa lahat ng lumapit dito sa harapan, kumilos ka sa puso nila, sa buhay nila. Ilapit mo pa sila ng todo sa iyo. Nawa, hindi ito ang uling pagpunta nila rito. Ito ay simula pa lamang ng kanilang journey na kasama ka. Ganun din naman sa lahat ng nandirito ngayon, sa aming narinig. The day will come, Lord, that the world will become one and the church will become one. Hayaan mong mamili na kami ngayon dahil ang hirap pag doon pa kami namili sa panahon na nandyan na yung Antichrist, na nandyan na yung magulong sitwasyon. Hayaan mo, Panginoon, na mahalin ka namin, mahalin namin ang spiritual leadership ng church na to, ikaw, ang mga leaders sa church na to, at yung mga kapatiran namin. Dahil sa dulo, ang magsasama-sama sa langit, kami-kami rin. Kami-kami rin. Yung mga ibang pinaglalaban namin, yung ibang pinagsamahan namin, hindi namin makakasama yan. Even our physical families, hindi namin sila makakasama kung hindi sila magiging anak mo. Kaya Lord, I pray, kung paanong priority mo ang spiritual family mo, turuan mo kaming maintindihan at gawin din ito.
Kaya salamat, Lord. And for the whole week, you bless us. Give us breakthrough sa lahat ng area ng aming buhay. Magmula sa spiritual, financial, physical, hayaan mo yung kagalingan, kalakasan ay maramdaman, maranasan ng bawat isa. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen.